Welcome back mga kapilgrims. Kumusta ka na? Sana ang araw mo ngayon ay masaya. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagpanaw ni Brother Eli Soriano. Marami sa mga Pilipino ang nakakakilala kay Brother Eli Soriano. Kaya naman mga kapilgrims, nung siya ay pumanaw, marami ang nabigla, marami ang mga nanghinayang, at maging ako nga mga kapilgrims ay nabigla rin. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-subscribe ang Pilgrims Channel para ikaw ay ma-notify kung meron tayong mga bagong uploads. At inaanyayahan na rin kita na i-like or i-follow ang ating official Facebook page. Doon, ako ay nag-upload ng mga madali ang mga videos. Kung ikaw ay mahilig sa mga usaping may kinalaman sa paniniwala, usaping may kinalaman ng Biblia, o sa mga usapin patungkol sa mga doktrina, marahil ay narinig mo na si Brother Eli Soriano. Sino nga ba si Brother Eli Soriano? Well, kung hindi mo pa kilala si Brother Eli Soriano, tara pag-usapan natin yan. Si Brother Eli Soriano ay isinilang noong April 4, 1947. Ang kanyang mga magulang ay sila Triunfo Soriano at Catalina Fernando sa Pasay. Si Eli Soriano ay pampito sa mga 8 magkakapatid. Noong araw, si Eli Soriano ay isang mahiyaing bata at ayon sa impormasyon na aking nakuha, si Brother Eli Soriano ay mahiyain rin sa pagharap sa karamihan at ito rin ang dahilan kung bakit si Brother Eli ay matagal pumasok sa pag-aaral. Ngunit si Brother Eli ay biniyayaan ng Panginoon ng angking talino. Kaya naman, si Brother Eli ay consistent sa pagiging top during his primary school. At sa kanyang high school life, si Brother Eli ay nahalal bilang President of the Student Council. Kaya naman napabilib sa kanya ang karamihan sa mga teachers at nakuha niya rin ang atensyon ng school principal. Kaya naman kung absent ang kanilang guro, si Brother Eli ang humahalili. Hindi lamang sa kanilang level, kundi maging sa matataas na level kung absent ang kanilang guro, si Brother Eli ang humahalili. Bago mag 17 years old si Brother Eli, dinala siya ng kanyang magulang sa isang worship service doon sa isang lokal ng Pasay. Doon, narinig niyang nangangaral ang isang mangangaral na ang pangalan ay Nicolas Perez. At nung siya makinig ng salita ng Diyos na pinapangaral ni Nicolas Perez, napaiyak si Brother Eli Soriano. At kanyang pinaniniwalaan na si Nicolas Perez ay ipinadala ng Diyos upang ihayag ang salita ng Diyos sa mga tao. At mula noon, si Brother Eli ay nagka-interes na pag-aralan ang Biblia. 3 buwan na lang, gagraduate na sana si Brother Eli sa high school. But he decided to stop attending the school. Ito ang dahilan kung bakit hindi nakagraduate ng high school si Brother Eli Soriano. And to make the story short, dahil sa kanyang pag-aaral sa Biblia, nakapagdesisyon si Brother Eli na magpabautismo. Kaya naman, noong April 7, 1964, at the age of 17, alas 5:05 ng hapon, nabautismuhan si Brother Eli Soriano sa Bacoor, Cavite. At kalauna ay naging ministro. At sa Guagua, Pampanga, siya ay naglungsad ng kanyang unang Bible study. At sa meeting nila gabi-gabi, ito ay umani ng 33 bagong kapatid sa paniniwala. At pagdating sa debate, si Brother Eli ay pinagkakatiwalaan din ni Nicolas Perez. At noong 1969, si Brother Eli binigyan ng isang ID ni Nicolas Perez na may titulo sa pagkaministro bilang tanda ng kanyang sinseridad sa gawain ng simbahan at gaano pa karami ang binibigay sa kanyang gawain, kanya itong ginagawa. Noong 1975, pumanaw ang kanilang leader na si Nicolas Perez. Kaya naman, nagkaroon ng meeting ang Board of Trustees ng Church na gawing temporary presiding officer si Gugulan, isang babae. Kaya naman maraming tumutol dito sapagkat narinig nila sa mga pinapangaral ni Nicolas Perez na bawal mamuno ang isang babae sa iglesia. Kaya kasama ang ibang mga elders at si Brother Eli Soriano, iniwan ang organisasyon na pinamumunuan ni Gugulan. Noong March 30, 1977, si Brother Eli ay nagparehistro sa SEC ng isang grupo at ang grupo ay nagngangalang Mga Kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Haligi at Saligan ng Katotohanan sa Bansang Pilipinas. Noong January 13, 2004, nagparehistro uli si Brother Eli ng isang samahan. Ang pangalan ay Members Church of God International. Ito na nga ang MCGI. Noong 1980, si Brother Eli ay nag-launch ng kanyang sariling radio program, ang Dating Daan. Ang programang ito ay unang nai-ere sa DWWA 1206 kHz. At noong 1983, sa pagtutulungan ni Brother Eli Soriano at ni Daniel Rason, ay nailunsad ang Dating Daan television counterpart at ito naman ay nai-ere sa IBC 13.
Maraming nasagasaan si Brother Eli sa mga paniniwala ng ibang mga relihiyon. Ito'y straightforward kung magsalita, walang kinatatakutan, walang sinasanto-santo. At ito na rin marahil ang dahilan kung bakit siya napadpad sa Brazil. Doon, kanyang ipinagpatuloy ang kanyang gawain sa paghahayag ng salita ng Diyos. At ito ay nakaabot sa iba't ibang dako ng mundo. At pagdating sa debate, walang inuurungan si Brother Eli, maging sino man at maging anuman ang kanilang religious stand. At narito ang ilan sa mga clips ng kanyang mga debate. Tara, sabay-sabay natin pakinggan. Yung pong bawal manigarilyo, Mr. Soriano, tatapatin ko kayo, it is a medical statement. It is not a biblical statement. Bakit kumabasa ko sa Biblia? Kumabasa ko sa Biblia. Basahin niyo yung salitang sigarilyo. Talo na ako, Mr. Soriano. Ay, tinan mo. Piloso po ka palang kangkong eh. Basahin niyo, Mr. Soriano. Yung salitang sigarilyo. Babasahin ko. Ako ang bahala. Wala kang pakialam, ako babasa. Babasahin ko. Bawal yan. Oh. Sasabihin mo medical term. Nasa Biblia yan. Mr. Soriano. Ha? Gusto Babasahin kong ko? marinig. Babasahin ko. Sige. Pag nabasa ko, tatanggapin mo. Talo ka na. Talo ko, Mr. Soriano. Talo ka na. O, sige ha. Moderator, saksi kayo ha. Pag nabasa ko na masama ang sigarilyo, talo na siya ha. Tapos na diskusyon. Eto ha. Tandaan nyo ang talata. Galacia 5:19. Patuloy. Eto po, basa. At hayag ang gawa ng laman. Sa makatwid ay ang mga ito. Tungkol sa mga bagay na ito, pinagpapauna kong ipaalaala sa inyo na ang nagsisigawan ng gayong mga bagay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ito, alin itong gawa ng laman na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Ito, pakikiapid, karumihan. Hindi mo ba ang sigarilyo nakakapagparumi o nakakapagpalinis? Basahin niyo yung sigarilyo, Sandali, Mr. teka Soriano. muna. Wag mo ako interrupt. Karumihan. Kalibugan. Pagsamba sa Diyos-Diyusan. Pangkukulam. Mga pagtataniman. Mga pagtatalo. Mga paninibugho. Mga pagkakaalitan. Mga pagkakampi-kampi. Mga pagkakabahabahagi. Mga hidwang pananampalataya. Mga kapanaghilian. Mga paglalasing. Mga kalayawan. At ang mga katulad nito. Ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, ang nagsisigawan ng gayong mga bagay, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Masama o ba o hindi? Alin yun? Mga paglalasing at mga katulad nito, mga vices. Kasama ba ang sigarilyo? Hindi. Kasama, pati syabuan doon. Pag sinabi mo na walang syabu sa Biblia, pwede ka lang magsyabu, ngayon din papadakip kita. May kasama akong pulis, akala mo? Kasama yung syabu ron, kasama yung marihuana ron, kasama ang sigarilyo ron, at lahat ng bisyong nakakapinsala sa kalusugan ng tao. Talo na si Blanco, hindi. Hindi ka marunong ng lohika. Ayan, kilala si Brother Eli sa pagiging diretso at walang kinakatakutan kahit na sino. Tinawag rin siya ng ibang mga tao na King of Debate. Subalit, wala talagang permanente sa mundong ibabaw. Lahat ng ating mga nakikita ay may katapusan. Kasama na rito ang ating buhay. Nalungkot at nabigla ang maraming mga Pilipino sa pagpanaw ni Brother Eli Soriano. Pumanaw si Brother Eli noong February 11, 2021 sa edad na 73. Hindi naman sinabi ng MCGI kung ano ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Ayaw ko naman silang pangunahan. Kung ano man ang sanhi ng pagkamatay ni Brother Eli Soriano, isa lang ang aking masasabi at ito ay napakalinaw. Ito ay nakasulat sa aklat ng Hebreo Kapitulo 9, versikulo 27 at ganito ang ating mababasa. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom.
Kaya mga kapilgrims, ano man ang kadahilanan ng pagpanaw ng isang tao, isa ang malinaw. Ang tao ay itinakda na mamatay ng minsan. Kaya bago pumanaw ang isang tao, kailangan magawa niya ang kalooban ng Panginoon. Pumanaw man si Brother Eli, tiyak ay marami naman siyang naiwang magagandang mga legacy. Isa na rito siyempre ay ang mga taong naaakay niya sa pagtiwala sa Panginoon. Kaya naman, nung pumanaw si Brother Eli, marami ang nagpaabot ng pakikiramay. Nagpaabot ng kanilang pakikiramay kahit ang mga politisyan, mga kaanib sa MCGI o kahit maging sa social media kahit hindi mga kaanib. Sa dami ng mga nakakakilala kay Brother Eli, bumuhos naman ang mga pakikiramay. Kahit na ako ay hindi kaanib ng MCGI, ang aking buong pamilya ay nakikiramay sa pamilya ni Eliseo Soriano. May you rest in peace, Brother Eli Soriano.